Good morning guys! Bali may gala na naman ng titos and titas nyo papuntang Bohol. Samahan nyo po kami for the second time na gala namin sa Bohol. 5 AM biyahe na kami galing San Juan, Southern Leyte papuntang Hilongos. And since we still have 4 more hours bago magbiyahe ang barko, dumaan muna kami sa bahay ni Jide para magkape. Uy, mura mag-video. After magpainit ay biyahe na ulit kami papuntang ticketing booth. Pinili namin ang Leopard motorboat dahil wala naman kaming dalawang sasakyan, patawid. At 2 hours mahigit lang ang biyaheng Bohol sa ganitong klaseng barko. This time hindi available ang B-class, which is ang aircon na barko. So tourist na lang ang kinuha namin. 9 AM ang biyahe and 9:35 na kami nakaalis ng port. Overall experience is safe naman ang travel. Medyo may kaingayan nga lang ang engine ng barko. Ubay na mi! So, abot na mig-Ubay, Bohol. Since wala kaming service ngayon, meron kaming inarkilahan na sedan dito kasi mas practical kung magre-rent na lang kami kaysa magdala ng sasakyan dito. And then, gala. So, let's go! Oo. Kaman dyan mo mga basi, gusto mo dyan mag-book doon. Yeah! After ng mahabang biyahe, naghanap kami ng pinakamalapit na makakainan. At dito kami napadpad sa Cars Fried of Ubay. Mostly ang siniserve nila is fried foods. And luckily, meron silang mango shake and halo-halo para mapawi ang init ng panahon. Ang lasa is more classic style na fried foods na may simpleng timpla. Masarap din ang drinks nila, milky and fresh ang manggang ginamit. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. From Ubay, diretso na kami ng Carmen sa Chocolate Hills. Bali nakapunta na rin kami dito before. Since may kasama kami na hindi pa nakakapunta dito, sila na lang ang umakyat at para makompleto din nila ang experience sa Bohol. Citrus Cafe naman ang next stop. Kasunod na lungsod lang sa Carmen, which is ang Batuan. And masasabi ko na suki na kami since thrice na kaming nakapunta dito. At pasok naman ang kape sa panlasa ng mga titos and titas nyo. Hindi rin kalayuan madadaanan ng man-made forest sa Bilar na sobrang relaxing at presko ng hangin. Sa sobrang taas ng mga puno ay nagsisilbi ng shed sa mga turistang dumadaan at nagpapapicture. Napadaan din kami sa Lubok River pero di na kami sumakay at kumain sa cruise nila dahil medyo budget meal ang mga titos and titas nyo. Sarap sana tumambay sa Dawis Bridge pero nagmamadali na din kami makapunta sa accommodation namin at para makapaghanda at mamili ng mga pagkain para sa agahan namin kinabukasan. Naman, tabunan na ito na. Ay, kakakoy ba? So dito na kami sa Panglao. Bali, pinili na lang namin na mag-grocery dito for tomorrow morning para rin sa Monday before kami umuwi. Ngayon mas practical kasi kung ganito yung gagawin namin since marami kami.
Mag-adobo na lang kami, tapos itlog, tapos something na prito. Bali, hindi na ako naka-video kagabi kasi tulog ako ng maaga dahil masyado ako napagod. Yung iba naming mga kasama pumunta ng Alona pero hindi rin sila nagtagal kasi pagod na rin sila. Parang minaximize na lang rin nila yung energy na kaya nilang igala pa. Ako nagstay na lang ako dito at yung wife ko dito sa villa. So located kami ngayon sa Blue Villa. Dito kami sa Panglao at ito yung pinagstayan namin, bali dito na part at meron kasamang pool at dito naman yung parking lang rin ng sasakyan na ginamit namin. Bali dalawa yung sasakyan na ginamit namin, isang sedan, isang pickup. Yung sedan nandun lang sa labas kasi hindi kayang pumasok nung sasakyan dahil medyo stiff yung daanan pasok dito sa loob. As ito rin yung bahay ng may-ari. Bali ang kausap lang namin din dito is yung katiwala lang. Dito sa likod rin ng pinagstayhan namin meron ding mga, ewan ko, parang mga tenants din yata to. Pero parang matagal na rin silang nakatira. So napakalaki ng lugar. So ito naman yung kusina na ginagamit namin. May sariling rice cooker, heater, ref. Hindi gaano lumalamig yung sa baba na ref pero okay lang yun, may freezer naman. Tapos mayroong kasamang libreng tubig, butane, gas stove, plato, kutsara. Ito nga pala, the aircon accommodation. Laki ng pool nila. Ito po yung chef namin ngayong araw na to. Second day namin sa Bohol, gala na naman. Hindi ko pa ngayon alam kung saan kami pupunta kasi nakadepende na lang yan sa time na kaya pa namin takbuhin dito. Second day and let's go. Okay, so manlakaw na sad me. Where are we going? Bye! 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Okay, so dito muna kami sa National Museum sa Tagbilaran. And dito muna kami na-park sa pay parking kasi mas safe dito banda. Dating lang ng mga girls kasi dyan sila nakasakay sa sedan, kami dun sa pickup. Today lalabas tayo ng Panglao papuntang Tagbilaran kung saan located ang National Museum of the Philippines sa Bohol. Dito mo makikita ang history, pamumuhay at paano nabuo ang isla ng Bohol. Bali iniklian ko na lang yung video ko dito para lalo kayong matis na pumunta sa Bohol at bisitahin itong National Museum nila. Without you I never could have moved away, but now I see
I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too. Okay, time check. Alas 12 na. Hanap na kami ngayong mga kainan. Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko na may Starbucks coffee sa Bohol? Yes po, may nagsaserve po ng Starbucks coffee sa Bohol. Dito lang po yan sa Garden Cafe sa Poblacion, Bohol. Di lang siya basta cafe, Old West Museum at restaurant pa po. Nagsaserve sila ng pastry, meals, drinks, and especially Starbucks brewed coffee. Hindi ko po alam yung relationship nila between Starbucks, pero isa lang ang importante, may Starbucks coffee sa Bohol. Pag-akyat namin sa taas, mararamdaman mo agad ang vibe ng sinaunang cowboys. And syempre, kain ang pinunta namin dito, kaya kain tayo. Di na kami tumikim ng coffee nila dahil naka-reserve ang sikmura namin sa ice cream na paborito naming lahat. Dito kami ngayon sa Tarsier Sanctuary. Bali hindi na kami pumasok kasi nakapasok na rin kami dito before. So yung iba na lang namin kasama na talagang hindi pa nakapunta dito ang pumasok. Kaya ngayon hindi na rin kami siguro pupunta ng bee farm kasi nakapunta na rin kami doon. Dito sa Tarsier meron naman silang ice cream na binibenta na parehas din doon sa bee farm, which is yun lang rin naman talagang habol namin para matikman lang yung ice cream. Dito lang rin kami bibili, kaya inaantay lang namin silang lumabas para sabay-sabay namin tikman yung ice cream. So let's go. Bali sinama ko na lang din yung footages namin last year para lang may idea kayo anong meron sa loob ng Tarsier Sanctuary. So guys, morning Tarsier, 5 rakan ka buo. Pila rakan ka buo ng Tarsier dari boss? Answer na may motor ng dito ang ibang nasa may briefing area sir. Ano man nakita nga 8. Isa lang ang rason bakit binabalik-balikan namin ang Bohol Bee Farm Ice Cream. Malalasahan mo talaga ang pagiging natural ng ingredients na ginamit nila. At base sa kanila, walang preservatives. And instead of sugar, honey ang ginagamit pang patamis ng ice cream nila. Meron din silang homemade cone na makukumpara mo sa kabkab na gawa sa kasaba. Marami silang flavors na pagpipilian at iilan pa lang ang na-try namin. Meron silang chocolate na malalasahan mo talaga yung tableya. Mangga na sobrang natural na prutas ang lasa. Ang paborito kong buko na pasado sa panlasa ng mga buko lovers. At iba pang flavors na sobrang natural ang lasa. Lagay nyo din to sa one of your list na matikman ng Bohol Bee Farm Ice Cream. Promise, di kayo magsisisi. Okay, so unfortunately, meron kaming may iwan na kasama dito. Hindi makakapag-alone na. Wala lang sa oil. Mapanusin siya man tao, tanawa nagtrabaho. Log pa more. Amo nang kadamayan, tagay lang medyo rin. 2,000 years later. Okay, so alone na namin. First time ko to, sila. Second time. Technically first time gihapon. Bitaw. Kami naligog dagat gahapon. Yeah, we're so tired. Pangitao na sa itong mga girls. Okay, nangita man to sila gapam. After ng napakahabang araw, bago matapos ang second day namin sa Bohol, dapat maranasan namin ang nightlife sa Alona. Tonight, di gaanong karamihan ng tao, unlike kahapon. Di rin namin nasaksihan ng sikat na fire dancing sa Bohol. Siguro hindi lang kami nakatiming, pero masasabi mong napaka-active at kaliwat kanan ang bar, restaurant at mga dayuhan dito sa Alona Beach. Okay, so Alona na.
Ganito pala si sitwasyon sa Alona. Sobrang colorful. Hindi naman ganun kaingay, pero magaganda naman yung boses lang. Bali di na kami nagtangkang umorder pa sa restaurant sa Alona dahil late na kaming nakarating at bukod doon medyo pricey kaya literal na budget meal muna. Happy Founder's Day! Yay! Tayo dyan, tawayan niya mo, be. May tubig sa inyo! Third day and ang mga titos and titas nyo ay uuwi na. And since si Cyril, Cebu ang uuwian niya, siya ang unang ihahatid sa Tagbilaran Airport. I mean, Tagbilaran Port. Muramang-Gudog Airport sa kanindot sa ilang port dire oy. Party niya daw ha! Hilom man si Rit oy. Ay, hilak mo na! Time check, 9 AM pa. At meron na lang kaming natitirang ilang oras para gumala. Since ang barko na sasakyan namin is 2:00 pa ng hapon ng biyahe. Kaya dumuan muna kami saglit sa Sevilla para puntahan ang pinagmamalaki nilang Sevilla Twin Hanging Bridge. Tapat lang mismo ng bridge, merong isang unique na vendor na nagtitinda ng buko, exotic worm at unique na kabkab. At based sa vendor, dito lang daw kami makakatikim nito sa Sevilla. For reference, ito yung normal na kabkab, dinurog at prinitong cassava na merong sugar caramel glazed. Ang tinitinda naman ni Kuya is wala ng caramel sugar kasi timplado na at may katamisan na. Only in Bohol. Nami karon sa Sevilla Twin Hanging Bridge. Yay! Namalik na sadmi, beef farm, salted caramel. Pero binalikan ko ulit yung buko. Masarap din kasi yung buko. Number 1. Ayan na buko. Masa na? Dragon fruit? Chocolate? Ube? What na? Like the strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Sa totoo lang, hindi talaga madali mag-vlog kapag may kasama ka. Pero sa barkada na to, masaya at blessed kami na sila ang kasama naming mag-asawa. Dahil lahat kami ay halos pare-parehas ang trip, supportive sa bawat isa at di ka maiilang nakasama sila. Kaya para sa lahat ng bumubuo ng pagkakaibigan na to, maraming salamat at nawa ay bigyan pa tayo ng marami pang gala na magkakasama.